Seaman First Class, Chief Civil Military Operator, Nadine M. Pla, Philippine Navy Reserve. Hi guys! Nandito tayo ngayon sa Philippine Navy Headquarters sa Ross Boulevard sa Maynila, kung saan makakausap natin si Seaman First CMO Nadia Montenegro. Pag-uusapan natin ang mga hirap na kanyang pinagdaanan para maging isang ganap na Naval Reservist. Pero bago yan, subscribe muna kayo sa aking channel at kay Christine Babau's channel. Talagang out of your comfort zone. Everything you can think of. No bed, no water, no rice, no food. 8 delata, tsaka 8 skyflakes for 3 days. Pangalawang araw, ayaw mo na mag-skyflakes. You've never had this kind of parang similar training in your life? Never. ROTC, gano'n, wala? Never ako nag-ROTC. Wala. Aga ako nag-artista. Hindi ako nakapag-high school. Now, I'm finishing my high school. Oo. Nag-aaral ka ngayon? Nag-ALS Ay, ako. galing. Yeah. Grabe, humahabol ka talaga. Yeah, ang dami ko na-miss out sa buhay ko eh. I didn't get married, but sumama ako sa kanya. I was 17. I had my first daughter at 18. Tapos siya, may asawa pa siya noon, nung time na yun. I didn't know. Hindi niya malam. Yeah. Kaya nung nagkaroon ako ng anak, wala mo kami isa pa. Natin, Miss Nadia Montenegro. Hello, Papu Julius. Naninibago ako sa iyo, sa iyong uniform. Magandang araw po sa inyo lahat. Oo, kailangan magpaliwanag ka sa mga viewers namin. So you're now a reservist officer ng Philippine Navy. of the Philippine Congratulations. Navy. Thank you so much. Paano ka napunta sa sa pagiging reservist ng Philippine Navy? Paano ba nagsimula ito? Well, kasi as you know, I started working for the Senate and nagkaroon kami ng opportunity doon na may na-open na doors doon na pwedeng mag-reservist ang mga empleyado ng Senado, which was initiated by Senator Robin. So, nung nagkaroon ng opportunity, parang lahat kami nainganyo kasi nakakahawa ang mga puso doon eh. Nakakahawa ang mga serbisyo doon. And when we got the opportunity na binigyan kami ng chance na dito sa BCMC Batch 10 na magkaroon ng 30-day training. Talagang hard training to, hindi lang basta-basta. Talagang parang kumbaga militaristic training ang Yes, pinagdaanan yes. mo. Ang reservist, syempre, we are going to be parang tayo yung mga nasa likod ng mga talagang nasa main battle. Yung ang ating mga reservist magiging katulong. Katulong sa ating Navy na pag nagkaroon ng sakuna, pag kailangan ng mga rescue, nandoon tayo. Nandoon tayo at kailangan ng bansa natin. Ano to, mga civilian to na Yes, civilian, kinukuha para mag-volunteer na mag-assist sa mga Navy officers. Yes, Ayun. which hindi naman nalalayo talaga, Jules, sa buhay ko. Kasi, you know me naman, kung pagdating sa service, pagdating sa volunteerism, at sa puso, yun lang naman ang qualifications para maging isang reservist. So, nung nakita namin na ito yung magiging training namin, ito yung magiging classes namin, ito yung mga pagdadaanan namin, sabi ko sa iyo, Julius, it's more of a personal battle, more of a mental battle na kaya ko ba to? I'm 52, ang dami ko ng mga diferensya sa katawan, di naman ako nag-gym. But when I saw na meron akong kaklase na 63 years old, meron din akong kaklase na isang 58-year-old na parang makakaya ko din. Subukan natin, bakit naman hindi? Doon nag-umpisa yun. And plus yung kasama kong 51 na sa Senado na talagang parang we were also, let's do this, why not? Let's do this. It's another step up, So diba? hindi kayo pinilit, ha? Wala pong pilitan Talagang to. sariling No. desisyon na yan. Wala pong pilitan to. At kahit po pagdating sa training, talagang yung alaga sa'yo, hindi ka nila papabayaan na kung ano yung kaya mo. Kasi you are a volunteer, you are a reservist, and kung ano yung capacity at kung ano yung kaya mong gawin, doon ka nila isasabak. So ano mga kinonsider mo bago ka nag-decide na umuo sa training? Unang-una, syempre, sarili ko. Oo. Kasi
alam ko na it's been years na hindi ako nagji-gym. Paano ko malalampasan yung mga physical training? Maganda yan kasi makaka-relate dyan yung mga Diba? viewers natin, no? Yeah. Iniisip nila sa bigat kong ito, sa edad kong ito, parang sa first day pa lang yata, hihimatayan na ako eh. Susuko na ako. Totoo yan, Jules. Alam mo, nung nakita ko yung oval, Oo. 3 daw beses iikutin. Parang in 30 minutes, parang, Oh my gosh. hindi ko kaya to. Sabi ko, but I cannot fail my batch. Diba? Kasi sabi sa amin, pag hindi natapos in 30 minutes, ulitin nyo. Ayoko na ma-fail yung batch ko. Nakita ko naman sila. So wala kang previous ano yan, training, kahit sa gym, gano'n, hindi ka nag-gym? Wala talaga, honestly, wala po talaga. And when I saw the oval, sabi ko, baka isa lang, baka hindi ko pa kayanin. But you know what? Something just kept pushing me. On the first round, nilagyan na ako ng, go ma'am! Alam mo, parang, nakikita ko sila lahat, sige, lalakarin ko muna to. Kaya ko, kapos. Jules, natapos ko siya in 28.48 minutes. Wow. I don't know how, but I did it. And then again, we had physical, doon lang namin malalaman kung ano yung mga gagawin eh. Hindi naman nila sinasabi kung anong gagawin nyo eh. But dahil sa age ko, 52, mayroon kang makikitang draft doon na kung ano yung kailangan mong gawin para mapasa mo. So nung nakita ko, kailangan ko magganitong push-ups, abe, bahala na. Ilang diba? push-ups? Naka 33 ako, Jules. Oh, Mas marami pa sa idol. buong buhay ko, promise. Galing ha? Yung araw na yun. One take yun ha? Yes, one take. Paano mo nagawa yun? Siguro yung talagang... Adrenaline? Oo eh. Rush, no? Oo, nakikita mo sila Sa lahat. pressure, no, na kailangan gawin mo yun kasi lahat silang ginagawa eh, no? Yeah. And then doon na, after the physical, sabi ko, kung kinaya ko to, kakayanin ko lahat. At kakayanin ko, hindi ako susuko. Ano pa yung mga ibang pinagdaanan mo na training? Malala. Sige, isa-isa Malala. Unang-una, Jules, ako, I do swim. I've been swimming since I was young, but I do not like the beach. I do not like the waters. I don't like deep waters. May trauma ako sa Diyos nung bata pa ako. Kaya kung tanungin mo ako, kahit yung asawa ko noon, hindi talaga ako mahilig sa kung pwede, sa lipad-lipad, ganyan, pero sa ganyan, hindi. But because of this, nawala lahat ng fear ko. Imagine I had to jump from the port to the deep water with no salbabida. Tuturuan ka nilang, kailangan mo lumutang, save all your energy na hindi ka gumagalaw. Ang dami kong natutunan. Ano? BCMC Class 10! Nadine Montenegro Pla! Oh my Lord! Nawala yung fear ko sa tubig, nawala yung fear ko sa heights. And, Pero bago mo nagawa yan, syempre dumaan ka sa talagang medyo nahirapan ka. Nahirapan Like yun sa ako. pagtalo mo sa tubig, ano ba yun? Automatic ba? Kinaya mo agad o parang nagpanik ka? panic muna, Nagpanic ka pero muna. number 5 akong tumalon. Dahil sabi ko, pag tumagal pa to, dahil maraming hindi eh. Kasi tatanungin ka nila, are you confident? Are you Are you a confident? confident swimmer? Sabi ko, yes, I am. Kasi talaga all my life naman swimming ako sa swimming pool. Pero dahil dito, alam mo, Jules... Sa gitna ng dagat to tumalong kayo. Yeah, sa Subic to, sa talagang katabi mo yung barko. Tapos tinuruan kami pagka nagkaroon na ng fire, lahatin mo na, lahat ng pwede mong pag-aralan, tinuro sa amin doon. And after this, Jules, ibang tao ko, iba yung tingin ko sa ating mga Navy, ibang tingin ko sa ating mga sundalo, talagang ang taas ng respeto. It lasted for how long, yung buong training? 30 days. 30 days. Vigorous days. Hindi kayo umuwi ng bahay? Magkakasama kayo? May umuwi naman kasi merong academics na ginagawa namin sa office where lahat kami nandoon na nag-aaral, parang classroom talaga. Nag-aaral pa? Yes, talagang pag-aaralan mo lahat. Pag-aaralan mo So mapping. hindi lang physical, pati mental? Yes, lahat to may Para ka academics. bumalik sa Oh, sa school. nag-aaral talaga. Actually, yun yung isang ko talaga. Para talaga ako nag-aaral ulit at 52. But I'm just so proud na ito yung mga nakasama ko. Ang Navy, ang Philippine Navy, itong aming batch BCMC, batch 10. I don't think I could have asked for a better community to be with, to succeed in what I did, the feat that I did for myself. Siyempre, nung initial part pa lang ng training, siyempre, ang hirap nito, no? Was there a point dun sa training na yun na parang gusto mo na sumuko? Every day. Gusto mo na sumuko, Pero Every kahirap. day. Unang-una, yung battle nga, parang ayoko ma-fail ko yung batch ko. Pero parang hindi ko kaya kasi
personally, I was also busy with my own schedules. Yung parang, paano ko gagawin to? Balance talaga. I'm so tired. So, the whole day walang tulog. Dire-diretso. This is where I'm resting. Charging my phone. So, everybody's there in the rappel. Nag 130, 110 ako. So, almost heat stroke ako. But, I'm resting na. Nag-hydrate na ako, so okay na ako. I'll do the rappel and then, let's see. I'm sleepy. Bye guys. Miss you. The good Lord did everything possible na even the Philippine Navy were so gracious na, alam mo yung, kasi meron iba, let's say may emergency, hindi nila napasukan tong training na to, meron kami kahit papano, 5 o 8 kaming mag-makeup class ng 5 ng umaga, go kami, basta kailangan matapos talaga. Kailangan lahat ng requirements mapasa mo, lahat ng tests mapasa mo. And we also have, I mean, we're graded, like students and talagang soldiers. So, like sa lahat ng nagtatanong, ang kailangan mo lang talaga dito, Jules, puso talaga. Pag determined ka talaga, Yeah. kakayanin mo, no? Ako pa naman, pag binigyan ako ng challenge. Oo. Pero you're the most parang unlikely no na pumasok sa ano kasi yes. syempre sa edad natin, 'di ba? Parang ito na yung time na nagfo-focus na lang tayo sa pamilya natin, Yeah. 'di ba? Relax na lang tayo. Yes. Pero ikaw pinasok mo pa rin 'yan. Bakit kinailangan mong gawin 'yan? Eh pwede mo namang hindi gawin. Totoo, pwede kong hindi gawin. Bakit mo ginawa? Sa araw-araw, Jules, ang hinihingi ko lang sa Panginoon ay lakihan yung entablado ko. Give me a bigger space where I can do what I am called to do. To serve, to care, to love. And nung nalaman ko na yung integrity ng Navy, kung ano yung ginagawa nila, eksaktong-eksakto sa puso ko. And being a reservist has given me the chance to just go out there. Yun naman talaga ang ginagawa ko. But now, I carry more honor and more pride and integrity with what I do. Nice, no? Pero did it come at a time na parang parang may hinahanap ka sa buhay mo? Itong opportunity na to? Sa sarili ko siguro, just to better myself. Every day. Parang may something I want to be kulang. better than yesterday. So when doors open, definitely I will go in. Lumabas man ulit ako, but at least I tried. But what was the most difficult part of the training The for you? FTX. Ano yung FTX? Ano yan? Field training namin sa Paano yan? Paano Ternate, ginawa? Cavite. Paano ginawa niyo? Unang-unang mental battle na papunta kang FTX. Yun na hindi nila sinasabi kung ano, but that is the most hardest and vigorous training talaga. Kumbaga, when you pass that, that's it. You're renewed. You're a new person. You've done it. Pero thinking of the 3-4 days that what you're gonna go through na hindi mo alam kung anong pagdadaanan Hindi mo. mo alam. Pero malala. Gano'ng kalala? Anong ginawa niyo? May mga bagay kasi kami hindi pwede sabihin para naman exciting sa next batch. Diba? Pero more or less, parang anong... Combat. Full combat. You do all Physical. physical. Very physical. Physical, doon mo pag-aaralan lahat yung mapping, paano pag naligaw ka sa bundok, paano pag ganito, pag ganyan, lahatin mo na, all circumstances. We are trained na pag may nangyaring ganito, alam namin kung anong gagawin. Hindi lang kami basta-basta empleyado sa Senado, hindi lang kami basta-basta legis sa Senado, o kung ano man ang ginagawa namin sa Senado. We are now the BCMC Batch 10 who will protect also. Ito yung pinaka-final. O Kami hindi? ang unang-una, pero kami ang pilot po. I mean, ito yung final stage ng training. Yes, the FTX po. Final. FTX. Yes. Tapos ilang days kayo na sa Sa parang amin po, jungle, parang gubat? 3. Yes po. 3 days. Ano po yun, talagang wala kang, don't expect. Walang ligo-ligo, Don't wala. expect anything. Walang tubig, walang kuryente, walang kama, don't expect. This is survival. Parang kunyari nag-create siya ng senaryo na may gera na nangyayari. Tapos nandun kayo. Exactly. Hindi po to joke. Oo. This is something I encourage everyone to go through. I mean, me at 52 with 8 children, I mean, ang dami kong mga, sabi nila, bulag ka. Yes, bulag ako, which is an advantage sa aking target shooting. Talaga? Advantage yan? Yes. Oo, advantage yan. And ang dami kong mga physical na mga
problema nung araw na na-overcome ko na lahat. Jules, wala na akong takot sa puso ko, wala na akong takot na kahit siguro tumakbo ko at alam ko na I'm stronger than before. I'm wiser. Now I'm more humble. I know, alam ko na kung gaano kahirap maging It's not Navy. just physical pala. It's not. Pati yung innermost self mo nagbabago rin. Yes. Ano Bababaw ka talaga. You will, bababaw ka talaga. Oh, ako yun. Babaw. Magiging Nadja babaw Gusto ko na ako. rin sumali dyan, ha? Nadja, anong reaksyon ng mga anak mo nung sinabi mo sa kanila magte-training ka? Eh, syempre lahat duda. I mean, I don't blame anyone. Kahit nanay ko, like, what? What are you talking about? Kapatid ko, are you sure? I mean, you know. Pero syempre, we all went through medical check-up. We went through all necessary, na pumasa ka. Hindi ka pwedeng pumasa sa Philippine Navy Medical kung wala kang pasado dito sa... Ang dami talaga. So, nagulat silang lahat, which... Kahit naman ako, Jules, sasabihin ko talaga, I doubted myself every day. Kahiyan na lang to. Kumbaga, nandun na ako sa pride ko Napasubo to. ka. Sa pride ko to. But you know what was nice when I got to the FTX? Lahat ng yung mga tests na medyo may takot ako, may fear ako na hindi ko magagawa. Ang sinasabi nila, ma'am, health over pride. So ramdam mo pa rin sa kanila na talaga, nga pala, hindi ko naman kailangan sarili ko kasi this is reservist, I'm a volunteer, They don't force you to do things that you're scared of, But they will push you to overcome it. So meron kaming kasama doon na sobrang takot repelling. Pero habang ginagawa niya talagang umiiyak, breakdown. Pero ang pinakamaganda nun, alam mo nung inulit niya, gustong-gusto na niya ulit. So yung parang yung fear mo, you just become stronger, wiser, you just learn to love your country more, you learn to appreciate life more. At yung ako pinakamatindi doon yung sobrang respeto at saludo ko sa ating mga Navy at sundalo. And eventually, sobrang hirap ng buhay nila. You realize that you did it because you also love yourself. Yes. You want to live longer, di ba? Kaya Yes. gano'n di ba? Yes. Yun ang saging healthy ka. Oo. In mind, spirit, and physical. Pero no? that was a question that kept going on. Even nung may oras na 12 hours, 13 hours, wala akong kausap. Wala ka namang... Wala cellphone, wala syempre. kuryente, wala kang kahit ano, wala. Meron akong naging toka na I had to take care of the bags at 4 to 6 in the morning. Ako may toka nun. May toka din na mag-iigib akong tubig. Kasi maglilinis ako ng banyo or something. It really, you're on your own. You're in the battlefield. This is literally teaching everyone how to just survive on your own. Ito yung basic. We call it the basic training of life. May training pa ba na after nito, ang bilang isang reservist officer? Well, if you want to go higher, Pwede pa rin? Yes, pwede pa rin. Kung kakayanin ko pa yun, baka Kaya mo pa ba? kaya ko ng mga... yun ang mga dyan, Jules, hanggang kailan mo kakayanin. But I'm so happy and I'm so content kung nasan ako ngayon, given the opportunity to just do more of what I love doing, serving, volunteerism. Sabi ko sa'yo, walang pinipiling edad, walang pinipiling kasarian, walang pinipiling stature ang pagiging reservist. Ikaw nga yung parang kumbaga imahe ng isang tao na hindi mo sukat akalain na papasok sa ganyan, no? Kaya yung mga iba, nung nakita ka naka-uniform ng ganyan, not knowing kung ano yung mga pinagdaanan mo that we are hearing right now, syempre, ang reaction agad nila parang hindi sila makapaniwala. Akala nila parang pinagsuot ka lang ng uniform and that's it, no? How do you feel about yung mga negative na comments, yung mga bashing ng mga tao nung nakita kang nakasuot ng ganyan? Wala na sa akin, Jules. I'm unfazed. Sabi ko sa'yo, sa pinagdaanan ko, bali wala na ang bashing. Wala ang bashing. Kasi I carry the pride and the honor that I went through that. And for the reasons I did it, doing it for myself, baka number 3 lang yon. Pero doing it for him and doing it for the country, maybe yun ang 1 and 2. Yun. Pero kung tanungin mo yung pamilya ko at lahat, or kahit ako, given another chance na
baka nakatakas ako sa isang training, hindi na ako bumalik. Hindi talaga. Babalik at babalik ako, tatapusin ko. I encourage everyone. Talagang this is life-changing. Kasi hindi nga nila alam yung kwento. Ngayon, Yeah. sinasabi niya ni Nadia sa inyo kung ano yung pinagdaanan niya, mas maiintindihan nyo na hindi ito parang laro-laro lang. Hindi lang ako, yung pinagdaanan ko, hindi ko pwedeng sabihin napakahirap na dahil meron akong mga kasama na mas mahirap Mas pa mahirap. ang pinagdaanan. So, this is an individual thing talaga na you have to accomplish and you have to understand. Ako lang, ang gusto ko lang talaga is lawakan lang ang isip ng mga tao na maintindihan nila na yes, ako at 52, handicapped, no, PWD, walo ang anak, ano ba, overweight, ano pa bang mga sinasabi sa akin, artista lang ako. Oo, wala pong pinipili ang volunteerism, wala pong pinipili ang magsilbi sa bayan. Pwede po. Kaya, alina po kayo and let's join the Navy. Now na nalampasan mo na itong training na to, pasado ka na, reservist ka na ng Philippine Navy, what's next for you? Anong expectation sa'yo ng Philippine Navy? Sobrang excited ako, Jules, kasi after the graduation, I received so many calls, no? Not only from the Navy, but from, people who were supporting me na nasa Armed Force, some friends from the Air Force, some friends from the military, from Marines, mga nakilala ko through the years, na parang they're all congratulating me and asking, knowing, ang masarap kasi, Jules, yung mga taong nakakakilala sa akin. Hindi ko kailangan kasi mag-explain. Alam nila kung ano ang capabilities ko, ano ang gagawin ko, marating ko lang yung gusto kong gawin. So, ngayon na nandito ako, I will not fail the Navy, I will not fail my countrymen, I will not fail my senator, because I will not fail serving. Ito ko, Jules. Ito ko. I love to give. I love to serve. Breakfast naman namin is, alam mo naman, pag may earthquake, nandun ako. Pag may landslide, nandun ako. Pag, yun ang trabaho ko. So, caring more, giving this opportunity na ang dami kong nasa likod ko ngayon na I can do more. Diba? Wala akong hangad na iba. Huwag nila akong mamaliin. Wala akong hangad na iba. This is just me. My heart for serving and for volunteerism has always been there. Bata pa lang ako. Why not do it for the country? Why not do it at the Philippine Navy? Hindi naman siguro kasalanan ng pagandahin at pataasin ng standards ng buhay mo. Diba? So, kung saan man ako nagdalhin ng Panginoon, magpapasalamat ako kung saan ako ngayon. Pero syempre, bilang member ng Philippine Navy na ngayon, kayo yung nasa front line when it comes to sa mga issues sa West Philippine Sea. Nakita mo naman siguro yung mga nangyayari doon. What if it comes to a point na kinakailangan kang pumunta ron at lumaban para sa ating bansa? Nakahanda ka ba? We are trained for that. Actually, bago pa lang noon, yan naman talaga ang topic ang ating West Philippine Sea. Bakit Navy? 'Di ba? Kasi doon tayo nakafocus ngayon eh. So anong reason kung bakit pa tayo nagpakahirap mag-training kung hindi rin tayo sasabak sa ganon? This is why we are here. I'm not saying na, hoy, ready na ako ha. Ako magiging hero ninyo, kaya ko paglaban na. Hindi. But I am here behind the frontliners. In case they need my help anytime, I am ready. Yun ang importante. Ang question ko, are you? Being ready is, syempre, being able to give up your life, no, for your country. So you're telling us na handa kang mamatay para sa bansa natin? Andito na ako. Alam na ng mga anak ko yun. Nung una pa lang na sinabi ko sasali ako sa Navy. Hindi naman to arte, Jules. Hindi naman to role na pwede mo lang sabihin, bukas ayoko na, pack up na ako. Hindi to biro. Kaya sana, pag ang mga artista ang nagsi-step forward, trying to better themselves, trying to be an example, don't lambast them for trying to be better. Kasi ang dami naman natin mga ibang mga nasa estado sa buhay na nag-iiba naman ng, kunyari, nag-graduate ka ng doctorate, nag-iba ka naman ng hindi naman kasalanan yun eh. Bakit ang artista, pagka hinahangad nila na umangat ang buhay nila, through their hardships, through everything that they need to go through, bakit parating nako-condemn? Diba? Or lagi may question? Always may question. I just want to tell them, before
you question anyone for that matter, in uniform or in not, be in their shoes first. If you set aside yung mga bashing, yung mga negative comments, ano yung mga feedback na nakuha mo sa mga kapwa mo artista nung nakita ka nilang ganyan? Nakakatuwa. Sobrang overwhelmed ako sa sobrang messages nila na we're so proud of you, unbelievable ka, you're an inspiration, saan ba pwedeng mag-apply, saan ba pwedeng pumunta, tingin mo kaya ko ba? Oo. Nakakatuwa, Jules. I mean, I wouldn't have gone through it without the support. Sobrang dami nag-support. Alam mo, even the text messages na mag-FTX ako, pupunta, tingin nyo, kaya. I text my friends, kaya mo yan. Yung kahit alam kong hindi nila, alam nila hindi ko kaya. Kaya mo yan. Kaya, hanggang ngayon, nasa langit pa rin ako. I'm still in cloud 9. For myself, for my family, for my country, lahatin mo na. I think I did the right thing. Wala ba mga anak mo na gusto rin mag-training? Meron na. Meron na? Dalawa, oo. Talaga? Yes. So, As in sure na yun? yeah. Na magte-training Oo, sila? gusto nila. What about yung ibang mga artista? May mga nag-message sa'yo, di ba, na gusto nila pumasok. Sino-sino yung mga yun? Naku, pag minention ko, hindi na Wag pwedeng sabihin. umatras, ha? Madami-dami na rin. Like. Parang Jay Manalo, Oo, si Jay. Wendell Ramos. Oo. Yung mga, parang, nga no, bakit nga? Kasi iba talaga, Jules. Iba talaga ang pakiramdam. Oo. Si Ding Dong nag-message siya rin sa'yo. Yan ang constant ko na talaga, ate, kaya mo yung FTX na yan. Hindi ko kaya to. Tingin mo ka, ate, masaya yan, maniwala ka sa akin yan. Pareho sila ni Robin, ganun silang dalawa. So medyo talagang, without the help, without the support, and especially, Jules, the Navy itself, the Navy themselves, iba. Iba yung pag-aalaga. Although Siguro. walang Nadja dito, walang kahit ano dito. Nadine ako dito, walang Nadine ang name mo Nadine niya. ako. Walang VIP treatment. Walang VIP. Kasi pag nasa bundok ka na, pag walang banyo, wala ka nang magagawa. Kahit Walang VIP. yung tipong nagtitraining yung iba, Miss Nadia, upo ka muna rito Wala. Tawagin na lang namin pag kayo na. Walang ganun. Wala. Pareho kayo At sama. syempre, ako naman, being myself, ayoko din naman ng ganun. I mean, alam mo naman ako makisama. Hindi naman ako, Saka hindi rin nila gagawin. never syempre. ako diva, hindi Sabihin ako nila, ba't ka ganun. pumunta rito? Di wag ka na lang sumali kung ganyan din. Kaya alam ko, kahit from the outside, lahat ng mga nakakilala sa akin, kahit yung mga sirs at moms ko sa Navy, meron pa rin na baka bumigay na to, baka umayaw. Kaya lahat sila, kaya mo pa yan ha. Yung makararamdaman mo na talagang they will push you. So, grateful talaga. Ano yung pinaka-nakakatakot na experience for you? Yung when it comes to your health, yung capacity mo to train, may pangyayari ba na parang maka-stroke ka? Parang ganun yung pakiramdam? O yung di ba may panahon na sobrang init? Kasi we started training February. Sobrang init, di ba? So meron talagang mga instansyang, yun yung physical training, medyo doon ako, akala ko bibigay na ako doon, parang ganito nakalaki yung ulo ko, yung oval, yung talagang, inahabol ko yung 30 minutes kasi ayoko ulitin. Pinilit ba? Pero meron naman mga doctors, just in complete. case, no? Kasi baka may mga interested na mga gusto all sumali. trainings, full yan. Baka mamatay ako dyan. May medics. Naku, may medics. May medics naman, Naku, may medics. mga ibang klase, mga anghel sa langit, sa lupa yung mga yun. Wala ba naging VIP treatment doon sa pag-handle sa kanya? Sir, sa lahat ng mga training programs ng Philippine Navy, we make sure na fair ang treatment sa lahat ng ating mga estudyante, applicants, regardless of your status in society. Because this ensures the integrity of the program. Pagdating naman kasi sir ng crisis, whether during wartime or during disaster response, wala naman sir artista, wala, lahat tayo sir frontliners at magsiservisyo sa ating mga kapwa Pilipino sir. Oo. So dumaan talaga si Nadia sa intense training. Yes sir, as part Exercise. of BCMC Class 10, lahat ng pinagdaanan ng mga kasama niya, pinagdaanan din ni Miss Nadia. And hindi lang sa BCMC Class 10, lahat ng BCMC sir, uniform sir ang treatment natin at uniform din ang mga training programs. Oo. Ano klase mga tao ang sumasali sa training programs ninyo? Sir- Anong mga klaseng profession? Sir, lahat ng antas ng tao sumasama sa for as long as they are high school graduates, pwede sila sir mag-volunteer between the ages of 18 to 64.
Number one requirement, dapat Filipino ka, sir. Okay, number one. You have to be physically fit and you have to be within that particular range ng 18 to 64. Meron tayong mga reservists, sir, from lawmakers. Meron tayong mga ordinaryong tao na nandyan sa paligid natin, sir, from traffic enforcers, from those who are pencil pushers, yung mga office people. Kasama sila, sir, at nagbo-volunteer, sir, sa ating reserve Sa force. showbiz, ilan na ang pumapasok bilang reservist? Sir, napakarami na. Marami na. Hindi lang, sir, sa Philippine Navy, but also sa Philippine Air Force at sa Philippine Army. For the Philippine Navy, ang mga notable natin, sir, na mga celebrities are si Major Dantes, si Sir Dingdong. yes, sir. Si Sir Rocco Nacino. Mr. Christopher De Leon, sir, is also a Navy reservist. Oh, wow. Yes, sir. Si Nadia ang first female Hindi naman, reservist. sir. Meron din iba. Marami na rin pong nauna, sir, kay Miss Nadia. na celebrity, Yes, sir. But with the entry of Miss Nadia into the reservist program of the Philippine Navy, mas marami pa, sir, tayong nahihikayat to join the program. Kamusta ang feedback sa inyo after lumabas si Nadia? Sir, on the Navy side, on the AFP side, sir, positive. Positive. If people like Miss Nadia joins, can actually qualify and pass the BCMC course, that would encourage more of our fellow Filipinos into joining the program. Bakit kailangan natin na maghikayat ng mga reservists ngayong panahong ito? Sir, nang unang-una sa lahat, ang kailangan natin, sir, ma-enhance is yung pagmamahal natin sa bayan. Okay. And this particular program is designed for that. Pagka na-instill na kasi sa iyo, sir, yung patriotism, yung nationalism, everything else will follow, sir. Kasi alam naman natin, meron tayong threat ngayon, di ba? Sa West Philippine Sea. Kaya ba ng Philippine Navy na protektahan ang bansa natin? Yes, in the sir. event na may mangyari? The Philippine Navy can actually perform its mandate with the current strength that we have. Not only the Philippine Navy, but the whole armed forces. It was already mentioned that we have 250,000 reservists. So these are our force multipliers that who will complement the regular force. Pag sinabi bang ka-reservist ka, ano ba yan, expected na kapag nagkagera, lalabang ka? Yes, sir. Hindi lang, sir, sa gera. Even during calamities, disaster response, or any other particular challenge that our nation faces, they can call on to help and assist our regular force. Doon sa mga viewers natin na syempre medyo hindi na bata, no? Hindi mo na sabing ganun kalakas, unlike nung kabataan nila. Mare-recommend nyo pa rin ba na sumali sa training? Yes, sir. I would recommend that they apply into joining the reserve force, not only sa Philippine Navy, but also the Army and the Air Force, buong armed forces to, sir. Dito mo, sir, malalaman ang limits mo at masusubukan mo kung sino ka talaga, sir. Anong unang-unang gagawin kapag interesado ang isang viewer natin? Sir, they have to visit the nearest Naval Reserve Center. We have Naval Reserve Centers all over the archipelago. Again, hindi lang sa Philippine Navy, meron din, sir, sa Air Force at sa Army. Talaga. Alright, doon sa mga viewers natin na nag-iisip-isip na ngayon, no, dahil doon sa interview natin na to, baka ka-generation namin kayo, no, na nag-iisip kayo na sumali na rin sa ganitong klaseng training, ano may advice mo sa kanila, Nadia? Kausapin mo yung mga viewers natin na nag-iisip-isip pa. Alam nyo, dito sa panahon natin na to, we need to, first of all, no, we need to stop the hate. Kailangan natin magsama-sama, magtulong-tulong. This is the time where we need patriotism, we need our volunteerism, we need yung mga puso natin magsama-sama. I encourage everyone to try, no? Iisipin nyo kung ano pong kaya ninyong gawin para sa inyong bayan, sa inyong sarili, sa inyong pamilya. Ako, ginagawa ko to para sa mga apo ko. Ako yun ang una kong iniisip, ang mga apo ko. Anong magiging buhay nila pagkatapos? Anong magiging kalakaran ng mundo natin, Jules, pagkatapos? But I know for a fact that my grandchildren are in good hands with our Philippine Navy and with all the people, all our soldiers that are defending our country and doing this for us. Ang dami nilang sinasabi, pero isa lang pwede kong sabihin, defend your country, love your country, do your part right now. Come and join the Navy. Be a reservist. Thank you so much, Nadia, and congratulations Thank you.
Proud kami sa'yo. Thank you. Believe kami sa'yo sa ginawa Maraming mo. salamat. Thank you so much. Iba yung ulam nila. Ma'am, oily, Oo, so salty. ayoko na lang tignan kasi parang hindi ako mainggit. Oo. Kaya dito na lang ako makain. Teka, kailan ka nagbago ng diet mo na 8 gluten-free? years ago. Why? Health reasons? Hindi, oo, kasi may psoriasis ako, di ba? Oh, pero wala, parang Kasi nga, yung dahil lifestyle. pinalitan mo yung Yes. diet mo. Ang kinis eh. Wali. Oo, yung pala yun. Oh, flawless. Oo. So, anong payo mo sa mga may psoriasis o may skin problems? Ganito po yan. Oo. Ito, isa sa payo ko, bukod sa bumili kayo ng MC Aesthetic products. Ba? Sa cooking methods. Yeah. Dapat wag kayo magpiprito. Dapat puro lang, bake, nilaga, roast. Ganun lang. Tapos, ang isang kalaban pa nating may mga psoriasis, bawal sa atin ang sugar na puti. Yung mga matatamis. Cake, mga ganyan. Cake. Basta anything matamis. Tsokolate. Yan. Tapos, ang fats. Isa natin sa kalaban yan. Mga baboy, red meat. Yan. Chicken pwede sa atin at saka turkey. And then, dairy. Bawal din sa atin ang dairy. Ang dami namang bawal. What is life without all those? Kaya nga, sabi ko nga, Diba? I'm eating to survive. Kasi hindi ka naglelechon. Hindi. Ay, kailangan... Kumakain ako to survive, hindi ako kumakain for pleasure. Ha? Di ba yung iba parang, Oo. ang sarap, chuchu, blah, blah. Ako, kakain ako kasi gutom ako para mabuhay ako. Ganun. Talaga? Kailan ka huling kumain ng lechon? Balat ng lechon? Taon na. Pwede akong kumain kasi niluluwa ko lang. Ay! Parang naiinggit lang ako. Kunyari, kakain ko, tapos luluwa ko. Lasa lang, lasa. At least di mo pinapasok sa... Hindi, tapos Kakaiba. magmumumog lang ako. Wow. In anything na gusto ko, kunyari, paborito ko, spaghetti. Oo. Kakain ako isang subo lang, tapos Hanggang bibig iluluwa. lang. Nguya, luwa. Tapos luluwa. Grabe, Papo, kaya mo yon? Oo. Nguya, luwa. Oo. Try ko kaya. Kaya yung iba, kunyari, papatikimin ako ng food para Oo. malaman ko. Mm-mm. Sinasabi ko talaga, uy, wag kayong ma-offend kasi titikman ko to kasi gusto kong maano yung lasa. Pero pag niluwa ko to, hindi ibig sabihin na hindi to masarap kasi hindi ko talaga ini-intake. Kasi may allergic ako sa gluten. Oh, yun na. Hi guys! Narito tayo ngayon para i-unbox itong pinadala sa akin ng YouTube. Buksan na natin kung ano ito, ha? Ito na guys, ha? Here we go! Oops! May letter. Ang sabi Congratulations! Sabi ka nun. You may have started with just a few viewers, but your voice, passion, and creativity have now touched the lives of people around the world, and the community you've built is enriched by the stories you've shared as you bring people together. To honor this milestone, we're proud to present to you with the Gold Creator Award. Ayun, Gold Creator Award. We hope this special recognition will remind you how much you mean to so many. Every day you are redefining how content is created and watched, one voice and one video at a time. It's a privilege to be part of your journey. We can't wait to see what you do next. Sincerely, Neil Mohan, YouTube CEO. Alright, At may calling card pa. Okay. Eto na guys. Ito na ang ating Gold Creator Award. Parang ayokong tanggalin sa plastic. Baka magasgas. Kaya naka-plastic eh. Tagalin mo. Ayan. Ang ganda. Nakaka-proud naman. Pakita ka ng journey mo. Nakaka-proud naman guys, no? Nakaka-proud ko. Narating din natin. Alam mo, pinapangarap ko lang to dati. Hindi ko sukat akalain talaga. Surreal. Yung pakiramdam na umabot ka ng 1 million subscribers. You know, 1 million subscribers, guys, no? Thank you. Thank you. From the bottom of my heart, salamat sa lahat ng mga nag-subscribe sa ating channel. Salamat na mga magsusubscribe pa. At maraming salamat po sa panonood lagi ng aking mga uploads sa
aking YouTube channel na Julius Babo Unplugged. Thank you. At excited po ako sa mga darating pang panahon. Sana makaabot din tayo ng diamond, no? Why not? 10 million! Narating nga natin yung silver. Tapos narating natin tong gold. So, hindi masamang mangarap. At hindi mo mamalaya, baka isang araw darating tayo doon. No? So, thank you sa inyong lahat. Claim it, Papo! Yes, thank you, Claim YouTube. it! Proud of you, Papo! Thank you, Love Papo. you! You deserve it! Yes. Whee!